Nandito na tayo ngayon sa, gagawa lang tayong egg doon. Ay, gagawa tayo ng coffee. Wow! Cheers. Na-scam kami. Ingat kayo, meron din scammers dito. Shake it. Check it out. Lashing na ako, guys. Paalam! Nandito na tayo ngayon sa Jollibee! Good morning! Welcome back to our vlog, guys. Today, day 2 of our Vietnam trip dito sa Ho Chi Minh. At wala to sa planong puntahan. Nandito tayo ngayon sa subway dito sa Ho Chi Minh. Papunta lang kami kasi na-curious kami dahil maghahanap dapat kami ng coffee. Di pa kami nagkakape. Tapos nakita ni John, uy, may papuntang subway. So, sige nga, curious kami, tingnan natin. At pagbaba namin dito, we're impressed. Yes, 100% impressed. So, as mahilig mag-Japan, no, nakikita namin yung similarity nung subway na to sa Japan. Kung paano yung mga train system doon, ganyan. Ang ganda, ang linis, at parang naka-aircon yung subway. Itong nilalakaran namin, mas malamig dito kaysa sa taas. Tapos, ang konti ng tao, ang linis-linis, maraming upuan. Tapos, yung vending machine ng ticket machine, parehas ng itsura sa Japan halos. Tapos meron din silang vending machine. Ano tawag doon? Vendo. O mga bendo dito. Parang Japan-inspired. At hindi lang yun. Nakita nitong yellow dito sa gilid, sa baba. Di ba sa Japan yung ganyan? Yung para sa mga blind peoples na naman. Dami. Yung pag naglalakad, para meron silang guide. Kasi di ba, parang Japan-inspired, I don't know pero na-amaze kami. Naligaw lang kami or pumasok lang kami dito out of curiosity. Tuwan-tuwa kami sa itsura ng subway nila. Pakalinis. Linis na linis ka. Inggit na naman yung pakiramdam ko, guys. Pakiramdam namin. Parang, bakit wala tayong ganito? Nakakaiyak. Oh my God. Anyway, yung ating itinerary for today is mga activities. Yes. Okay? So, tayo ay gagawa ng kape. Uy, gusto ko yun. Exciting yun. Hindi lang yung paggawa ng kape yung exciting at medyo scary for me. Kasi egg coffee. Hindi ko alam kung anong i-expect kong lasa nun, pero excited ako matry for the first time. Ikaw, excited ka ba? Siyempre, excited ako kasi hindi lang siya egg coffee. Ano? Iba't ibang coffee. Pero yun yung parang ano nila? Parang pinaka-pangbudol. Oo, highlight. Yes. Kasi kakaiba yun, egg coffee, di ba? So, excited akong gawin yun. Tayo yata gagawa. Oo. Tapos inamin din natin. Good luck. Kaya kung pangit yung lasa, kasalanan mo. Susunod lang tayo sa sasabihin. Tapos after that, meron pa tayong isang gagawin mamayang hapon naman. Yung sightseeing bus. Sasakay tayo sa bus at mag-iikot-ikot dito sa Ho Chi Minh. So sabi sa inyo yung mga gagawin natin, very pang tito and tita, chill lang dito sa Ho Chi Minh kasi yun yung plano namin for the whole trip. Yung ginawa niyang itinerary is very relaxing lang, tapos first timer friendly, and yung tipong marami yung pahinga. Oo. Mas marami yung pahinga. Talagang chill lang. Mas marami yung pahinga, kain, tsaka coffee. Kasi syempre coffee culture ang Vietnam. So, yun. Samahan nyo kami today at tsaka sa mga susunod pang araw kasi dumaming tao. Kasi marami pa tayong chill na gagawin dito sa Vietnam. At meron pa kaming isang hotel na ipapakita maybe sa last part of this Vietnam series. Kaya stay tuned, subscribe, use our codes. This is Jamie. And I'm John. So, see ya later. Hey guys, hindi pa pala tapos. Meron pa pala tayong gagawin mamaya. Magja-Jollibee tayo dito sa Vietnam. Kaya sumama kayo at let's go! yung taxi nila kulay green. Let's go! Coffee. Come on! Cheers! Matapang coffee. Mas matapang kape nila kaysa sa Thai. Tapos mas matamis sa Thai. Pero medyo similar. Ito guys, sa gilid-gilid lang kami nagkape.
Gusto namin ma-experience yung nakaupo lang dito sa mga tabi-tabi. Tapos yung maliliit na upuan like this. Lagi ko nakikita kasi sa TikTok yon. Sabi ko parang gusto ko ma-experience yun. Tsaka yun yung culture ng Vietnam eh. Yung nagkakape-kape lang sila or umiinom ng mga refreshments sa tabi-tabi. Sa gilid-gilid lang. Like itong ginagawa natin. Kinakausap kami ni ate na na may-ari dito. Sabi niya, where are we from daw? Tapos same daw, mainit din daw sa Pilipinas saka dito. Kaya siguro uso din sa kanila refreshments kasi nga ang init talaga din. Ano naman yung pawis ko? Siguro may kita sa video yung pawis ko. Tagakpak. Handkerchief for a... Because I am a gentleman. Tira mo ako. Kami sipon to. Wala yung sipon, grabe ka naman. Thank you so much. Pag may sipon yan, yung side view bibigay ko. Joke lang. Gentleman nga ah. Cheers guys. Ito yung mga gusto namin na-experience sa kung saan man kami pumupunta. Yung mga very local feels. Kailangan natin ng caffeine sa katawan, di ba? Di ba mukhang haggard? Hindi naman. Well, same. Pare-pares tayo dito. Same. Pawis. Guys, sarap ng kape. For someone na lagi nag-Amerikano, okay siya. Sarap. Yan. Tapos maririnig nyo yung background namin, mga nag-uusap na Vietnamese. Yung talagang, maingay din sila eh. Like, parang... Pinoy. Oo. Parang tayo din sa atin, di ba? Makaka-capture mo yung sa background ng mga kudaldalan. Guys, mamamalengke tayo dito sa Vietnam. Joke lang, lalakad lang tayo. Makita mo, may price. Artistic relic. Alright. Okay guys, bago tayo pumunta sa susunod nating pupuntahan ay meron muna tayong Punas break. Grabe, lagkit. Init? Sabi nga kanina ni tita, same. Oh, same. Tinanong pa niya kung ano daw yung temperature sa Philippines. Sabi naman, 35 degrees. Same. Init. Tapos napansin ko dito, kanina habang uminom kami ng kape doon, may lumalapit din talaga ng mga vendors. Parang sa Pilipinas din, yung parang mag-aalok ng mga paninda nila. Ilang minutes lang kami nakaupo doon, 3 na yung lumapit na nagtitinda na vendor. So, same lang din yung mga ibang culture like that. Diba? Ang lupit no? Isipin mo, may dagat na pagitan, pero same lang, parehas lang yung culture ng dalawa. Pero yung pagkain, pati kape, magkaiba. Galing no? Iba yung food nila dito guys. Medyo aromatic, tas ang daming spices compared sa atin sa Pilipinas. So, prepare nyo yung palate nyo sa mga ganong iba-ibang, hindi usual sa atin na spices like star anise, cardamom, cinnamon, ano pa? Cilantro, basil, mga favorite lemongrass. Mga hindi ko bet masyado pero since we love trying out things, kaya ko naman siyang subukan at hindi ko naman iluluwa. Don't worry. So yun, nagpahinga lang kami sandali bago tayo pumunta sa next spot natin. We're still here sa park guys at na-scam kami. Ingat kayo, meron din scammers dito. Kwento namin na nangyari. Well, yun nga. Nakakainis So, nakatambay lang kami dito, biglang may nag-approach. Tapos, yun, kwento-kwento siya. Tapos, shoe cleaning. Sabi namin, no. Ilang beses, no. Bigla na lang, lumuhod si Kuya. Akala mo, mag-propose sa akin Lumuhod tapos, nilagyan na ng bula yung Crocs niya. So, wala nang nagawa. Tapos, kinuha niya na sa paa. So, sinuotan pa siya ng ibang tsinelas. Basta, ang bilis ng pangyayari. Para, una nag-no naman kami. Kaso ngayon na, nilagyan niya na ng bula. Tapos, nililinis niya na agad. Tapos, bait pa siya. Kwento pa siya habang naglilinis, no? Parang, oh, where are you from? You look young. How are you here in Ho Chi Minh? Are you going to Da Nang, Hanoi? Ganyan. Kwento-kwento. Tapos, nag-background pa siya na, I have 2 kids, blah, blah, blah. So, parang bait, ganon. Tapos, pero alam ko na deep inside na sisingilin tayo nito ng hindi, makatarungan. Hindi makatarungan.
Di, yun na, dumating na dun sa tapos na. Kasingilan na. Bibigay ka magkano? 50,000. 50,000 VND yung binibigay niya, sabi nung scammer. No, 250,000 VND. 500? 500 pesos. So parang, dun ko na niloloko. Scam nga to. 500 for that. Sabi nung, no, we don't have money. We only give you 50,000 VND. Tapos, nag-iba yung demeanor niya, guys. From parang ang bait, nagkukwento. Biglang parang nakasimangot. Medyo nakakatakot din. Kasi, syempre, nandito tayo sa lugar nila, diba? Yes. So, nag-give in na lang si John. Pero napababa namin sa 150 VND. That's 300 pesos. Yes. So, napagastos kami 300 dahil sa scam ni Kuya. Visit siya, dito lang ako makapag-foot massage. Grabe, parang kala mo yun na yung last money. I mean, meron namang extra money na for any sa ibang bagay. Pero dahil doon, hindi maganda yung way. Ang pangit sa pakiramdam. Kasi nga, scam yun eh. Ingat pa rin tayo sa ganun. May ganun pala. So, isa yun sa mga worst experience na siguro. Sana ito na yung worst experience namin, no? Dito sa Ho Chi Minh. Okay. Ingay naman nun. Oo nga eh. Noise cancellation. Sana yun na yun. Wala nang ibang pangit or bad experience. So, yun. May ganun. Pero at least matututo na tayo na tuloy, magiging suplado na kami. Kanina medyo offended pa kami katulad sa kapihan ni ate. Oo. Ngayon, pag may mga ganun, sorry. Alam ko hindi naman lahat ng Vietnamese people ganun eh. But, magiging maingat lang talaga tayo from now on kasi may na-experience kami ngayon. Oo. Yan. Yeah. So, sa kanya na yung 300. Maliit na bagay pero it's a lesson learned na mag-ingat pa talaga. Huwag tayong maging makampante ba? Okay? Okay. Tapos na yung bad vibes. Balik tayo sa good vibes. Let's go. Mike. Nandito na tayo ngayon sa provincial table. Ang pangalan niya? Cooking class and icon. A culinary experience. Nandito na tayo ulit. Dito na tayo sa provincial table. A culinary experience. So, cooking class and egg coffee class. Yun yung gagawin natin. Pero hindi cooking. Maggagawa lang tayong egg doon. Ay, gagawa tayo ng coffee. Wow! Gagawa ng egg. So, pag nakita nyo to, nakita yung nasa likod namin. May ihawan. Yung nag-iihaw. Pasok kayo dun sa eskinita. Kasi ang liit lang nung signage. Baka ma-miss out nyo. Kanina lumampas na kami. So, buti na lang, tumingin siya sa Google Maps. Tapos yun, ang palatandaan nga ito, yung may nag-iihaw dito sa kanto. Tara, pasok na tayo sa eskinita. Habang inaamoy ang usok ng barbecue niya. Or ano ba to? Basta liempo. Parang liempo nga. Mukhang masarap, no? Tara, let's go! Pasok na tayo sa eskinita. Nakatingin si Kuya sa akin. Kala mo kilala ako eh. Where are we going? Here! Found it! Nakita ko na. Yeah! 1, 2, 3! Okay, nandito na kami. Nahanap namin. Hindi kami naligaw, guys. So, nakikita nyo, ang dami tao sa likod. Kasi kakatapos lang nila mag-coffee class. Coffee making class. So, kami yung next. Siguro may mga iba pa kami makakasama later. Tapos, panay Pinoy din yung nag-coffee class, no? Nabuksak look. Sana ginamit niyo yung code namin, no? Para nakatipid kayo. Chill-chill muna tayo dito. At aircon dito. Kaya, palamig muna. Di ba? Yes. Before we start the coffee class, kasama is may trivia. history and trivia about coffee. So, coffee started in Africa. The coffee I serve you today is quite strong from Vietnam. If you drink and you feel drunk, tummy, I give you more water. Okay. And Arabic daw ba? Or you first, see my friend. Shake it. Shake it off. masarap. Smell good, right? Bango. In here. 20 grams daw.
mix nito is 80% Arabica daw, tsaka 20% Robusta. So, mas malakas pala si Robusta. Kaya, kinontian niya dahil ayaw niya naman magiging groggy kami sa kape. 20.5, bawasan natin. Yan, sakto 20. Maglalagay na tayo ng water. Exciting. Magbu-brew na kami. It's going to be so bango here. More? Enough, madam. Sarap. Much too strong, right? Nice. Tiramisu. Yeah. It's okay. Sarap. Sarap. Ang perfect ng lasa. Unang lasa siyang dessert na para tiramisu. Tapos ngayon, medyo naubos na yung egg part. So, hinalo na siya. And pwede na siya coffee. Cheers! Mas masarap siya. Pag ganito, pag inumin mo, mas masarap. Wow! Mas tumamis. Mas nakuha ko yung tamis niya. Oh, hinalo mo. Oo, kasi nung Sarap. kanina hindi pa ganun katamis. Ang sarap, parang ibang experience. Oh my gosh, feeling ko ang lakas ng kape nito. Sarap nga. Coffee. Must try experience. Sakto lang. Condensed milk slowly Slow. around. Ah. Inside, not outside. Okay. Okay, okay. Thank you. Kamunya. Like an art. This one in the middle daw. Ah. Ooh, so beautiful. So, gatas muna, di ba? Sa gitna lang yan. Ito, Okay, iikot-ikot. gitna. Add more. Maganda. Maganda. Add more coffee. Can I add more? Okay. Okay. Dito na video. So, Ganda. Not sweet. Because Yeah. I put a little, condensed milk. Okay, it's time for cafe. Muy or sea salt coffee. Lashing na ako, guys. Third coffee na namin, guys. So, kaya pa ba? Parang nakakalasing. Tapos na tayo guys sa coffee class. Meron tayong certificate and booklet from them. So may mga recipe dito ng mga iba-ibang coffee na Vietnamese coffee and iba pa. So pwede nating try sa bahay. Matututunan nyo kung paano gumawa ng legit Vietnamese coffee at masasarap lahat. Di ba? Sarap, di ba? Lasing na ako. Paalam! Thank you! Bye-bye! Have a nice day. Thank you. So, ayun na nga. Tapos na ang ating coffee class. Very chill na experience and activity dito sa Ho Chi Minh, Vietnam. At anong masasabi mo sa coffee class na yun? Uy, masaya ah. Marami kong natikman na kape in just a short
span of time. Kaya parang nakakalasing ng konti yung feeling kasi parang mabilisang inuman ng kape kasi syempre may oras lang doon, 'di ba? Pero pwede niyo namang hindi ubusin. So, 4 na kape yung ginawa namin doon sa coffee class. Ano ang favorite mo doon sa 4? Ako ang favorite ko yung sea salt. Masarap siya. Ako ang favorite ko surprisingly yung egg coffee. Kasi para siyang dessert, para siyang lasang tiramisu kasi creamy tas may egg nga, 'di ba? Kakainin mo muna siya, ay may cocoa powder pa. Kakainin mo muna siya ng yun muna kutsara. Tapos pag medyo nabawasan na yung cream or yung egg, haluin mo na siya with the coffee. So yun, ang sarap na. Ang sarap lalo niya sa akin. Pero masarap yung 4 Masarap sila lahat. Tapos kasi controlled mo naman kung gaano katamis. Sa kanila daw, usually, kapag bibili ka dito, automatic sobrang daming condensed milk. Kasi they love sweet coffee Yes. So, dahil kanina, coffee class yun, kami daw bahala kung gano'ng karami yung ilalagay na condensed milk. So, kinukonti-kontian lang namin kasi ayoko din masyadong matamis. Diba? Ikaw din, diba? Yes, ako rin. Ang susunod na pupuntahan natin, kahit busog pa kami sa kape, kakain tayo ng late lunch sa Jollibee! Nagpunta ng Vietnam para mag-Jollibee. Uy, bakit hindi, diba? Kasi kakaiba yung menu nila. For sure, hindi katulad sa atin. Nabubulol-bulol na ako, di ba? I think because ang dami naming naging kape kanina at nagpapalpitate na ako at hyper na ako. Tapos parang lasing na tayo dito, di ba? Sabi niya kanina para daw siyang lumulutang. Literal, guys. Pag naparami yung kape nyo, may parang drunk feeling din pala yun. Sinabi din yun kanina sa amin. So, expect nyo yan. Pero bago yan, tara na, pumunta na tayo sa Jollibee. Tikman na natin ang kanilang menu. Let's go! Let's go! Pasok na tayo sa Jollibee. Welcome to Jollibee, guys. Chicken meal? Thank you. Tapos na kami kumain ng Jollibee dito sa Ho Chi Minh, Vietnam. At ang masasabi ko lang ay, it's a nice experience as a Filipino na makakain ng familiar food habang nasa ibang bansa. 'Di ba? Pagka naumay na kayo sa Vietnamese food, edi go here. Same lang halos yung lasa ng mga chicken, yung spaghetti, pati nung fries. Medyo iba lang yung yung Jolly hotdog, iba. Problema lang pala sa problema yun, yung chicken nila walang gravy, just like sa ibang Asian country na may chicken, wala rin silang gravy katulad sa Japan, sa Taiwan, sa Bangkok, sa Thailand. Dito rin walang gravy ang kanilang mga chicken. Sa Pilipinas lang ata meron. Ba't kaya ganun, no? Laging absent ang gravy sa Asia. May kakaiba bang chemical sa gravy? Kaya ayaw nila dalhin dito. Pero sa Pilipinas pwede. Oo nga eh. Weird. Tapos yung soft drinks nila dito, or mga drinks nila, is Pepsi product. Unlike sa atin, di ba? Coke products, ito Pepsi product. At yung presyo nga, is sakto lang din, parang katulad sa atin. Ang nagastos namin is 161,000 VND. So that is around 320 pesos for 2 pieces of chicken, 2 Pepsi, 1 spaghetti, and 1 Jolly hotdog. And 1 fries. O nga pala, nakalimutan ko yung fries. Okay kumain dito, guys. So, yun. Halos same vibes lang sa Jollibee sa atin. And iba-ibang lahi yung kumakain. So, may nakita ko doon, Caucasian. Nandito, meron ditong Japanese. Tas mga locals na Vietnamese ang kumakain dito. And kami, Filipino. Sa likod natin ay Korean. Talaga? Oo. Talagang iba-ibang lahi yung nakasabay namin kumakain, diba? So, nice makakita ng Jollibee sa ibang bansa. So, ito yung first ever experience namin, Jollibee outside the Philippines. At hindi lang yon, nabanggit mo kanina na kung nagpa-party ba sila dito. Nakita ko kanina, doon sa taas. Nung nag-CR ako, meron silang party room. Oo, yun. So, pwede rin pala dito magpa-party. Parang Pilipinas na Jollibee din talaga, no? Tapos napansin ko kanina nung nag-CR ako sa taas, doon din kumakain yung mga crew. Tapos kumakain din sila ng Jollibee. Kung ano yung menu dito. Parehong-pareho sa atin. So, very familiar feels ang Jollibee. Ho Chi Minh, Vietnam. After natin kumain dito, hindi pa tapos ang araw kasi meron pa tayong isang activity na nabook namin sa Klook, katulad ng activity kaninang umaga.
Mamaya may sightseeing tayo, yung hop on, hop off bus. Yun, very chill lang yun kasi upo lang kami doon habang umaandar yung bus at magsa-sightseeing na. Kung gusto nyo makatipid sa mga bookings, sa activities, use our code sa Klook. Kung gusto nyo naman sa Agoda, pwede rin kasi meron din kaming codes dyan. And for hotels, meron din kaming Agoda code for your hotel bookings. And pwede rin sa Klook. So, depende. Bahala na kayo kung saan nyo gusto mag-book. Basta gamitin yung code namin para makatipid kayo. Okay! Let's go! See you later! Kamusta? Masang sisiw for today's video. Chill dapat naging extreme. Yes. Ito, ganyan pala. Oh. Hindi lang siya ambon ha. Baguio feels. Yeah. Kanina lalo dun sa bridge. Sana nare-radio kami at sana ang ating DJI ay Hindi masira. yes. Tama, natutulala na ako kasi map din ang mukha namin sa lakas ng hangin. Narinig kaya tayo? Feeling ko mahina. Tingnan natin. Itatap na lang natin. Ayun o. Grabe! Pinakripisyo ko na yung aking ang aking mukha para makapag-vlog tayo kasi nakita nyo yung nasa ulo niya, yung sakat. Ayan ang ating protection sa ating DJI para pa-feature namin ang view ng Vietnam. So yun guys, ito yung nangyari sa aming bus tour. Ano tawag dito? Sightseeing tour, hop on, hop off bus. Ayan, umuulan. Ito ang aming experience. Oh, sarap. Kakaiba, di ba? Basa na kami. Oo, ramdam ko yung basta. Basa na yung puwet namin. May mga kasama kami yung nababasa doon. Nakita niyo yun, may tumama sa ulo ko. Aray! Uy, tama nga, protection nga itong sakat. Grabe. Naging extreme talaga, yung dapat chill lang. Guys, humihina na. Humihina na, pasensya ko. Ubus na. Ay, ubos na ba? Nauubos na yung pasensya, hindi yung ulan. Oh my God! Kanina pa umuulan. Yung tsura ko. Ayusin na. Ano ba ito may nagagagawa natin? Wala ka nang... Ayan. Kasi yung ganito niya nasa DJI. Oo nga eh. Para yung makapag-shoot ka rin despite the bagyo. For you guys. Kamusta? Hindi nagkasakit. Joke lang. Okay lang. Enjoy lang natin kung anong ibigay ng nature. Wow. Pero grabe guys, ang lakas talaga ng ulan. Humina na ngayon. Pero kanina, hindi lang ulan, parang bagyo na yung pakiramdam ko eh. Tapos nung dumaan dun sa bridge, yun talaga, literal parang bagyo kasi walang buildings eh. Tapos dadaan sa gitna ng bridge, nag-U-turn pa, bumalik pa gano'n. Hindi pa na kontento. Yeah, yung patak ng ulan, parang kang pinipitik sa mukha. Ganun yung pakiramdam kanina sa sobrang lalaki ng patak tsaka lakas ng ulan. Kaya hindi, and may hangin. Kaya hindi na natin na feature yung bridge, ang ganda pa naman. Yeah, zero visibility din halos eh. So, ano na lang, sa amin na lang yun. Sa amin lang yun. Yan medyo humihina na. Pero basang-basa na kami. Yeah. Yung puwet ko basa na, pati yung panty ko. TMI of the day. Wow. Good morning guys! So kagabi, nakita nyo naman, grabe inulan kami at parang bagyo talaga yung kagabi. As in, nakita rin namin sa mga TikTok, talagang grabe pala. So buti na lang, bumalik na agad kami sa hotel room. Hindi na nga lang kami nakapag-vlogs kasi nga pagod na kami, tas basang-basa kami, di ba? Basang sisiw. Dagdagan mo pa, nalobat na lahat. Lobat na lahat ng gadgets namin. Pati kami. Buti na lang may Grab kasi nag-dinner kami dito na lang sa hotel room. Umorder si John ng Grab, sa Grab food. Ang sarap nung na-order mo na noodles. Mura lang nung food namin. Ang mura lang nun. And even yung Grab
car. Ang mura, di ba? Oo, yung Kaya- mga Grab dito, mura talaga. Kaya today, panay Grab kami. Buti na lang, no? Medyo masama kasi pakiramdam niya. Medyo bumuti na kasi may dala kaming mga gamot din. And yun, kaya uminom ka pa ng gamot, ha? Uminom ka pa kasi marami tayong kakainin for today. Pero bago yan, ano yung mga, sa tingin mo, nung kahapon, best and worst experience mo? Best experience for me yung coffee. Oo, same Diba? tayo. Kasi ang sarap ng kafe. Ang sarap ng mga nagawa naming kape. Tapos, syempre, hands-on experience pa. Tinuro pa kung paano gawin, ganyan. Yun nga lang talagang gising na gising yung buong araw namin. Parang kaming lutang. Parang drunk sa kape. May ganun palang feeling, guys. And, worst experience. Syempre, yung nascam tayo. Grabe, no? Kaya di ko rin masisi na medyo tayong mga tourist magsusupla doon na. Kasi may mga na-experience tayong ganyan. Tapos, ang dami pa yung mga lumalapit. Kahapon, no? Na mga magpapatempered glass, loto, whatsoever. Na, yun nga, lalo tayo magsusupla doon since naka-experience tayo ng scam. So, guys, yung nakikita namin sa internet na may mga scams daw sa Vietnam, naranasan namin, meron nga. Kasi, nakita nyo naman, for sure, dun sa umpisa nitong video, kinuwento namin yun mismo on the spot nung nangyari yun. So, yun yung worst. So, nagra-rundown lang tayo ngayon. Kaya, ingat lang tayo kapag nagta-travel talaga. Kailangan kasama ang pag-iingat talaga. So, ngayon, ano na tayo? Mas guarded na. Yes. Kasi nga may nangyaring ganun kahapon. Buti na lang, hindi ganun kalaki yung nascam sa amin. 300 pesos lang naman, guys. Kaya, still, yung experience is medyo nakaka-ano sa amin. Nakatatak na siya. And yun, ingat na nga lang for the next time. Yun lang, no? On today's vlog. At, abangan nyo yung susunod na vlog kasi ang gagawin lang natin magdamag ay Kumain. yes! Kain. Food trip, guys. Vietnamese food all the way. Kaya, abangan nyo yun sa next vlog. Thank you for watching this part 2. Or hindi ko alam kung anong part to. Basta, thank you for watching this vlog. Tapos, see you again sa next vlog. Thank you! Bye! Bye!